Una ay ang buong pananalig sa Diyos. Bahagi ho, sapagkat sabi na po natin ay at isang maliwanag nito ay yung pagtitiwala na ang Diyos ang mag-provide. Kasi huwag kayong magdala sa labi ni pagkain, balulutan, ngunit magdala kayo ng panyapak, yung pinaka-basic kasi kailangan sa paglalakbay. So, bahagi mo nito, sabihin ay yung panyaya na hindi kayo gugutumin ng Diyos sa inyong pagtugon sa panawagan na ipinahayag ng buong ikabaw. Kaya yung pagkitiwalang yan ay medyo may kabikagan. At ito rin ay nakalugay sa tungkulin natin na ang Diyos naman ay mag-provide sa pamagitan ng mga mananampalataya. So, bahagi ko yun. Manawa ko ay makita rin ng mga mananampalataya sa mga ipinadala ng Diyos. Pangalawa ay huwag kayong manatili kayo so huwag magpapalipat-lipat ng bahay. Yun ay bahagi rin na paulit-ulit na naging tema sa apat na ibanghelista. So, kung saan kayo tumigil, doon kayo tumigil, doon kayo manatili hanggang doon hanggang kayo sa bahay na yun, sa bayan na yun. So, ipinamanig yung tawagin na po namin ay yung tawagin na yun ay residency. Hindi yung palipat-lipat. Pagkakataon na kung saan ay nakita natin. Pangatlo ay mangaral, magpadaling sa mga sakit, at magpalayas ng masamang espiritu. So itong tatlong ito ay bahagi na kasama sa panyaya na ipinahayag ng buong ikabaw. Nawa po, kaya nabanggit ko na rin na yung tema natin para sa darating na linggo kasi nawawala na yung dalawa, andun na lamang yung pangangaral. Nawawala na kuminsan yung pagkilala na pagalingin ang mga may sakit at magpalayas ng masamang espiritu. Kasi po ito ay mga elemento ng tinatawag natin kabuuan
na healing, no? Healing of mind, healing of spirit, and healing of the body, no? Na kung tutusin po ay bahagi na tinatawag nating pagliligtas ng Diyos, na nais na ipakita ng Diyos yung pagkasakot niya laban sa kasalanan, yung tinatawag natin kabuuan ng muling pagkabuhay, resurrection from the dead. Kaya napaka-mahalagang elemento na total healing. At yun na nawa ay maging bahagi ng pagkilos natin na kung tutusin ay nawa maging bahagi ng pagtuto natin sa panawagan na ipinapahayag sa atin ng may kapal. So pero ano yung hamon natin ngayon para sa araw na ito? Na sabi nga po natin, katulad ng pagpili ni Jesus sa 12 ay tayo ay mga sinugo lamang. Tayo ay mga nakikibahagi lamang. Kaya ang pagkilos ay ang pagkilos pa rin ng Diyos. Kaya binanggit ko kahapon na nawa makita natin yung pagkilos ng Diyos. Kuminsan sabi na natin hindi natin makita yung pagkilos ng Diyos. Kung hindi natin makita, tayo ang magparita. So bahagi yun. Kasi bahagi yun ng pagtawag na ipinangamanin sa atin ng pumikapal na tayo ay mga saksi ng pagkilos ng Diyos. Maging ikaw man ay sa larangan ng pagtugon sa kakayuan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi lamang bilang mga pari, ngunit bilang mga mananampalataya na nawa ay sabi nga ay na tayo maging bahagi na nakikinahon. Kasi makita natin nandito ba yung pagkilos ng Diyos, nandito ba yung paghahari ng Diyos. Kasi kapag nakita natin na narito yung paghahari ng Diyos, sabi nga natin, kikilos tayo. O kung wala man tayo nakikita, sabi nga natin, tayo magparamdam. Sangayon sa panawagan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi mas nakakalungkot na kuminsan nakikita natin yung yung hindi pagkilos ng Diyos. The absence of God. And the absence of His works. Ay sabi nga natin, ano ginagawa natin? Ano yung ginagawa ng ating pananampalataya sa atin? So, kinakailangan maiparamdam natin ito bilang mga tagasunod